Ang araw ay nagniningning sa tuktok ng isang mataas na gusali sa New York City. Sa itaas ng gusali, nakatayo si Pia Wurtzbach, na ngayon ay kilala bilang Wonder Woman, nakatingin sa abalang lungsod. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang matinding determinasyon, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang hindi matitinag na espada. Biglang, isang malakas na ingay ang narinig mula sa kalangitan. Isang malaking metal na nilalang ang bumaba mula sa langit, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pulang apoy. Ito ay ang Terminator, isang makina na ginawa upang patayin. Wonder Woman, ang boses ng Terminator ay malamig at walang emosyon. Ang iyong pag-iral ay isang banta sa aking misyon. Hindi ako makikipaglaban sa iyo, sagot ni Wonder Woman, pero kung gusto mong makipaglaban, hindi kita uurungan. Nagsimula ang isang mabangis na laban sa pagitan ni Wonder Woman at ng Terminator. Ang lakas ng Terminator ay nakakatakot, ngunit ang bilis at ang kakayahan ni Wonder Woman ay mas nakahihigit. Sa gitna ng labanan, isang anino ang lumitaw mula sa likod ng Terminator. Ito ay si Mystique, isang mutant na may kakayahang mag-transform sa anumang anyo. Ang laban na ito ay hindi para sa iyo, Wonder Woman, sabi ni Mystique, ang kanyang boses ay parang ahas. Ako ang iyong tunay na kalaban. Bigla, nagbago ang anyo ni Mystique, at naging isang malaking, nakakatakot na halimaw. Ang kanyang mga kuko ay matutulis at nakakatakot, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi ako natatakot sa iyo, sagot ni Wonder Woman, hindi ka man lang karapat-dapat na maging aking kalaban. Nagsimula ang isang bagong laban, ngayon ay laban sa dalawang malalakas na kalaban. Ang Terminator ay patuloy na nag-atake, habang si Mystique ay nagbabago ng anyo, na nagiging isang malaking dragon at isang mabangis na lobo. Ngunit si Wonder Woman ay nanatiling matatag. Ang kanyang espada ay nagniningning sa gintong liwanag, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang matinding determinasyon. Sa wakas, natalo ang Terminator at si Mystique. Ang kanilang mga katawan ay naging abo, at ang kanilang mga espiritu ay nawala sa hangin. Ang laban ay tapos na, sabi ni Wonder Woman. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may awtoridad. Ang kapayapaan ay mananaig, at naglakad siya pabalik sa tuktok ng gusali, nakatingin sa abalang lungsod, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang matinding pag-asa. Ang kanyang misyon bilang Wonder Woman ay hindi pa tapos, ngunit alam niya na kaya niyang harapin ang anumang hamon na darating sa kanyang landas. Ang hangin ay umiihip ng malakas, nagdadala ng ulan at kidlat na nagpapailaw sa madilim na kalangitan ng New York City. Ang mga gusali ay nag-uugoy, at ang mga tao ay nagsisiksikan sa mga kalye, naghahanap ng kanlungan mula sa nagngangalit na bagyo. Ang Hurricane Katrina, ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa lungsod, ay nagdudulot ng matinding pagbaha, na umaapaw sa mga ilog at nagpapabaha sa buong lungsod. Sa gitna ng kaguluhan, si Wonder Woman ay nakasakay sa kanyang hindi matitinag na eroplano, ang Invisible Jet. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang matinding pag-aalala, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang misyon ay malinaw, iligtas ang mga tao ng New York City mula sa nagwawasak na bagyo. Ang Invisible Jet ay lumilipad sa ibabaw ng mga baha, ang mga alon ay tumatama sa ilalim ng sasakyan, ngunit hindi ito nagalaw. Ang mga tao ay nagsisigawan sa ibaba, naghahanap ng tulong mula sa anumang makikita nila. Wonder Woman, tulungan mo kami, sigaw ng isang babae, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Huwag kang matakot, sagot ni Wonder Woman, ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng pag-asa. Narito na ako para tulungan kayo. Ang Invisible Jet ay bumaba sa isang gusali na halos nalubog na sa tubig. Ang mga tao ay nagsisiksikan sa bubong, naghihintay ng pagligtas. Huwag kayong matakot, sabi ni Wonder Woman, habang bumababa siya sa bubong. Sumakay na kayo sa aking eroplano. Isa-isa, inilipat ni Wonder Woman ang mga tao sa kanyang eroplano. Ang mga bata ay umiiyak, ang mga matatanda ay nagdarasal, at ang mga magulang ay nagpapasalamat sa kanyang pagdating. Hindi ko kayo pababayaan, sabi ni Wonder Woman, habang ang Invisible Jet ay tumataas sa himpapawid, papalayo sa nagngangalit na bagyo. Ang Hurricane Katrina ay nagdulot ng matinding pinsala sa New York City, ngunit si Wonder Woman ay naging simbolo ng pag-asa at lakas.
Ang kanyang pagiging bayani ay nagbigay ng inspirasyon sa mga tao, at ang kanyang pagsisikap ay nagligtas ng maraming buhay. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga tao ay nagsimulang magayos ng kanilang mga tahanan at buhay. Ang lungsod ay nasira, ngunit ang espiritu ng mga tao ay hindi nasira. Ang Hurricane Katrina ay isang malaking hamon, ngunit ang mga tao ng New York City ay nagpakita ng kanilang katatagan at pagkakaisa. At si Wonder Woman, ang kanilang bayani, ay nanatiling handa na protektahan ang lungsod at ang mga tao nito mula sa anumang hamon na darating sa kanilang landas. Ang hangin ay umiihip ng malakas, nagdadala ng mga labi ng mga nasirang gusali at nagpapaulan ng ulan na parang mga karayom. Ang mga kalye ay puno ng mga labi ng mga nasirang sasakyan at mga nagkalat na gamit. Ang Hurricane Katrina ay nagdulot ng matinding pinsala sa New York City, at ang mga gusali ay nagsisibagsakan, nagdudulot ng panganib sa mga tao na nakakulong sa loob. Si Wonder Woman ay lumilipad sa ibabaw ng lungsod, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang matinding pag-aalala. Nakikita niya ang mga tao na nakakulong sa mga gusaling nagsisibagsakan, at ang kanyang puso ay puno ng awa. Kailangan kong iligtas sila, bulong niya sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang hindi matitinag na espada. Ang unang gusali na kanyang nilapitan ay isang mataas na gusali na halos gumuho na. Ang mga tao ay nagsisigawan sa loob, naghahanap ng tulong. Huwag kayong matakot, sigaw ni Wonder Woman, habang lumilipad siya patungo sa gusali. Narito na ako para tulungan kayo. Gamit ang kanyang sobrang lakas, binuhat ni Wonder Woman ang mga labi ng gusali, na nagbibigay ng daan para sa mga tao na makalabas. Isa-isa, inilipat niya ang mga tao sa isang ligtas na lugar, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang matinding determinasyon. Salamat, Wonder Woman, sigaw ng isang babae, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Iligtas mo kami, walang anuman, sagot ni Wonder Woman, habang patuloy siyang iligtas ng mga tao mula sa mga nagsisibagsakan na gusali. Ang bawat gusali na kanyang nilapitan ay isang bagong hamon. Ang mga pader ay nagsisibagsakan, ang mga kisame ay nag-uugong, at ang mga tao ay nagsisiksikan sa takot. Ngunit si Wonder Woman ay hindi nag-atubiling harapin ang panganib. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang espada, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang matinding determinasyon na iligtas ang lahat ng tao. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga tao ay nagsimulang magayos ng kanilang mga tahanan at buhay. Ang lungsod ay nasira, ngunit ang espiritu ng mga tao ay hindi nasira. Ang Hurricane Katrina ay isang malaking hamon, ngunit ang mga tao ng New York City ay nagpakita ng kanilang katatagan at pagkakaisa. At si Wonder Woman, ang kanilang bayani, ay nanatiling handa na protektahan ang lungsod at ang mga tao nito mula sa anumang hamon na darating sa kanilang landas.